pondo. Narito ang report ni JP Nunez. Plano ng Department of Transportation na madagdagan pa ng 200 million pesos ang pondo para sa rehabilitasyon ng mga EDSA carousel stations. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, manghihingi sila ng pondo para rito sa Department of Budget and Management. Gagamitin ang pera upang malagyan ng elevator ang lahat ng bus stops ng busway. Sa ngayon, merong 5 istasyon ng EDSA busway ang merong elevator kabilang ang Monumento, Bagong Baryo, Balintawak, Philam at Guadalupe. Ang mga istasyon na ito ay sumailalim sa rehabilitasyon para lagyan ng mga elevator at gawa ng expansion. Umabot sa 97 million pesos ang nagastos ng ahensya sa 5 istasyon. Gayunman ayon sa kalihim, kung hindi mapaglalaanan ng dagdag na pondo ang busway, plano nilang isama sa terms of reference ang paglalagay ng elevator sa lahat ng istasyon sa mga pribadong sektor na magkaka-interes mag-operate ng EDSA busway. Kahapon, binuksan na ng ahensya sa publiko ang Philam Station na nasa pagitan ng North Avenue Station at Quezon Avenue Station ng EDSA Carousel. Isa ito sa mga istasyon na merong elevator. Simula nung na-construct itong EDSA busway noong 2020, ngayong 2024 lamang ito nagkaroon ng mga elevator. Naging reklamo noon ng mga senior citizen, pati na ng mga PWD, yung hirap sa pagtawid dahil nga kailangan pa nilang umakyat ng footbridge para lang makapunta dito sa istasyon ng busway. Kaya ayon sa DOTR, itong mga elevator ay para sa convenient ng mga seniors, PWDs at pati na rin ng mga buntis. Samantala, merong ulat na natanggap ang MMDA na merong insidente ng pambabato sa mga elevator ng carousel. Nabasag ang mga panel ng mga elevator na nasa Bagong Baryo, Balintawak at Guadalupe. Bukod dito, meron pang mga nagtanggal ng wire ng elevator. Ayon kay MMDA Acting Chairman Attorney Don Artes, kaya ginawang salamin ang mga elevator ay para makita ang mga nakasakay dito. Kasi kung kulong siya at hindi nakikita yung tao sa loob, pwedeng mulan ng krimen ito. Hold-upan, rape, or pangmumulestya ng mga pasahero. Kaya po natin ginawang transparent. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maaari pa umanong abuti ng hanggang 2027 ang pagsasaayos ng Local Public Transport Route Plan o LPTRP. Bunsod nito, sinabi ng Department of Transportation na hindi pa agad mafi-phase out ang mga traditional na jeep sa loob ng 3 taon. Gayunman, ang mga traditional na jeep na hindi nakapag-consolidate ay huhulihin pa rin. Ngunit hindi pa masabi ng DOTR ay eksaktong panahon kung kailan ito istriktong ipatutupad ng gobyerno. As long as you are consolidated, which has reached more than 80%, tuloy lang po pagpapasada ng ating traditional jeep as long as A, you are consolidated, and B, kayo pa'y registered sa LTO. Regarding, and roadworthy, very important, regarding sa pagpapalit into modern vehicles, that will be the next stage pa po. Papayagan pa ang makabiyahe ang mga unconsolidated na jeepney at UB Express sa 2,750 na mga ruta sa buong bansa batay sa resolusyon na inilabas ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Mula sa Pasig City, alamin natin ang detalye mula kay JP Nunez live. JP, ano yung kondisyon ng gobyerno para dito sa mga tradisyonal na jeep at UV Express na papayagan pa rin makapamasada kahit hindi sila consolidated ng prangkisa? Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, pwedeng bumiyahe ang mga unconsolidated jeepneys at UV Express doon sa mga ruta na mayroong mababang number of units o bilang ng mga consolidated PUVs. Pero dapat meron silang rehistro sa Land Transportation Office at merong valid na personal passenger accident insurance coverage.
Kapag pasok sila dito at kabilang sila sa rutang may mababang bilang ng mga nag-consolidate, ay pwede pang pumasada yung mga individual na operator. Mayroong 2,750 na mga ruta sa buong bansa ang itinuturing na low NAU route o low NAU route na batay sa resolusyon na inilabas ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Sa mga ruta na ito, 1 hanggang 4 lamang na mga unit ang pumapasada. Ayon sa LTFRB, layunin ng resolusyon na tugunan ang kakulangan ng mga public transport sa iba pa mga ruta. Batay doon sa naunang guidelines ng franchise consolidation na bahagi ng Public Transport Modernization Program o PTMP, dapat merong at least 15 units sa isang ruta bago makabuo ng kooperatiba o ng korporasyon. At nasa website ng LTFRB yung Board Resolution number 53 Series of 2024 kung saan nakalagay ang kumpletong listahan ng mga ruta na may mababang number of units. Samantala, aga para naman sa transport group na Piston, itinuturing umano nilang tagumpay ito doon sa mga isinagawa nilang welga para nga doon sa kanilang